College Education 7 Quarter 3 Learning Competency 2B, nahihinuha na ang pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa ay nakatutulong sa pagbuo ng sarili at nasirang ugnayan sa pamilya at kapwa kung isinagawa ng may kababaang loob. Sa mga susunod na slide, masasaksihan ninyo ang mga sitwasyon na may kinalaman sa pagpapatawad at pakikipagkasundo. Sagutin ninyo ang tanong na, ano-ano ang mabubuting na idudulot sa sarili at sa ugnayan o relasyon sa kapwa ng pagpapatawad at pakikipagkasundo? Isulat ninyo ang inyong sagot sa notebook. Unang sitwasyon. Nakalimutan ni Ella ang kaarawan ng kanyang nakababatang kapatid na si Mia. Labis itong dinamdam ni Mia. Nang malaman ni Ella ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tawad kay Mia at sinabing, "Sorry, sobra akong naging abala sa trabaho at nasaktan kita." Pinatawad siya ni Mia at nagdesisyon silang ipagdiwang ang kaarawan kahit huli na. Mula noon, mas pinahalagahan ni Ella ang mga sandaling kasama ang pamilya at lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Ikalawang sitwasyon. Hiniram ni Jared ang paboritong aklat ng kaibigang si Alex, ngunit nawala niya ito. Nahihiya si Jared kaya iniwasan niya si Alex ng ilang linggo. Sa huli, naglakas loob siyang aminin. Napabayaan ko ang aklat mo at alam kong mahalaga ito sa iyo. Papalitan ko ito, sana ay mapatawad mo ako. Na-appreciate ni Alex ang pagiging mapagpakumbaba ni Jared at sinabi, mas mahalaga ang pagkakaibigan natin kaysa sa aklat. Pinatawad niya si Jared at lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan dahil sa ipinakitang katapatan at pagpapakumbaba. Ikatlong sitwasyon. Napagalitan ni Ginoong Esquibido ang kanyang anak na si Paulo sa bagay na hindi naman ito ginawa. Nang malaman niya ang katotohanan, labis siyang nahiya. Kinagabihan, kinausap niya si Paulo at sinabing, "Patawad kung napagbintangan kita ng hindi pinakikinggan. Mali ako." Pinatawad siya ni Paulo at nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa pag-iwas sa mga ganitong hindi pagkakaintindihan. Lalo silang naging malapit sa isa't isa dahil natutuwa nila ang halaga ng komunikasyon at pagpapakumbaba. Ikaapat na sitwasyon. Habang gumagawa ng proyekto, hindi naintindihan ni Ria ang idea ni Nathan at nasabi niya na wala itong ambag. Nasaktan si Nathan ngunit kalmado niyang ipinaliwanag, "Ako ang gumawa ng research part. Mukhang hindi lang tayo nagkaintindihan." Napagtanto ni Ria ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad. "Patawad, Nathan. Hindi kita dapat hinusgahan agad." Pinatawad siya ni Nathan at bumuti ang kanilang teamwork. Naging matagumpay ang proyekto at naging mas malapit silang magkaibigan. Ikalimang sitwasyon. Hindi sinasadyang nasira ni Eman ang paboritong kwintas ng kanyang ina habang naglalaro. Sa halip na itago ang katotohanan, nilapitan niya ang kanyang ina at inamin, "Nasira ko po ang kwintas mo habang naglalaro. Patawad po. Mag-iipon ako para maipaayos ito." Nalubag ang loob ng kanyang ina at ikinatuwa ang pagiging tapat ni Eman at sinabing, "Okay lang anak, nangyayari talaga ang pagkakamali. Ang mahalaga, inamin mo ito. Salamat." Lalong lumalim ang tiwala nila sa isa't isa. Ayon sa isang American clinical psychologist at professor na si Dr. Everett Worthington, mayroong mga hakbang sa pagpapatawad at ito ay tinawag niyang REACH o Rich Model of Forgiveness na maaari nating sundin upang maging totoo at mabisa ang pagpapatawad. Tatalakayin natin to isa-isa. R. Recall the hurt. Alalahanin kung ano ang nangyari at kung paano ka nasaktan. Okay lang na aminin mo sa iyong sarili na nasaktan ka. Huwag magpanggap na hindi ito mahalaga. Kailangan maging totoo ka sa nararamdaman mo upang maunawaan ito at magsimula ka sa pagpapatawad. E. Empathize with the offender. Subukang intindihin kung bakit ginawa ng tao ang pananakit sa iyo. Baka may problema siya o nagkamali lang. Ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan na tama ang ginawa niya, pero makatutulong ito sa iyo para maintindihan ang kanyang pananaw, mawala o maibsan ang galit na nararamdaman at makita ang sitwasyon ng mas malinaw. A. Altruistic gift. Ang pagpapatawad ay parang pagbibigay ng regalo. Ginagawa mo ito dahil gusto mo, hindi dahil karapat-dapat ang tao.
Isipin ang mga pagkakataon na pinatawad ka rin ng iba at kung paano ito nakapagpagaan ng iyong pakiramdam. Bakit ito mahalaga? Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan sa sarili mula sa bigat ng galit at sakit. C. Commit. Sabihin mo sa sarili mo, pinapatawad ko na siya. Pwede mo itong isulat, bigkasin ng malakas, o isipin lang. Ang mahalaga, magdesisyon ka at panindigan ito. At H. Hold on to forgiveness. Minsan babalik ang galit o sakit. Kapag nangyari iyon, paalalahanan mo ang iyong sarili na pinatawad mo na ang tao. Huwag nang hayaang bumalik ang bigat ng nararamdaman mo. Gawin mo ito upang pigilin ang pagbabalik ng negatibong damdamin at upang mapanatili ang kapayapaan ng loob. Ngayon ay subukan natin gamitin ang Rich Model of Forgiveness ni Dr. Worthington sa susunod na sitwasyon. Hiningi ni Peachy ang tulong ni Ina para sa kanyang proyekto at ipinangako ni Ina na tutulungan siya nito. Ngunit hindi dumating si Ina o nagpadala man lamang ng mensahe kay Peachy. Nalungkot at nasaktan si Peachy dahil hindi tinupad ni Ina ang pangako ng walang anumang paliwanag. R. Recall the hurt o alalahanin ng sakit. Aalalahanin ni Peachy kung gaano siya nasaktan at nadismaya nang hindi dumating si Ina. Dapat niyang isipin kung gaano niya kinailangan ng tulong ni Ina para sa kanyang proyekto. Mahalagang kilalanin ang sakit upang mas maunawaan ni Peachy ang epekto ng hindi pagtupad ni Ina sa pangako at magsimula sa proseso ng pagpapatawad. E. Empathize with the offender. Unawain si Ina. Iisipin ni Peachy ang mga dahilan kung bakit hindi tinupad ni Ina ang pangako. Baka may ibang bagay na mas mahalaga na kailangang gawin si Ina. O baka nakalimutan niya. Uunawain ni Peachy na baka si Ina ay naging abala o stressed kaya hindi niya nagawa ang ipinangako. Ang pag-unawa sa sitwasyon ni Ina ay makatutulong kay Peachy upang hindi na magalit at makita na hindi naman siguro sadyang pinili ni Ina na masaktan siya. A. Altruistic gift o magpatawad bilang isang regalo. Magpapasya si Peachy na patawarin si Ina dahil nauunawaan niyang lahat tayo ay nagkakamali. Naiisip ni Peachy na ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tinatanggap ang hindi pagtupad sa pangako bilang tama, kundi isang paraan para alisin ang sama ng loob at magsimula ng paghilom. Mahalagang ibigay ang pagpapatawad bilang isang regalong ibinibigay ni Peachy sa kanyang sarili upang makapagpatuloy siya ng may kapayapaan at hindi dalhin ang galit. C. Commit o magpasyang magpatawad. Patatawarin ni Peachy si Ina. Alam niyang hindi siya kailangang makalimot pero pipiliin niyang magpatuloy mula sa sakit. Pupunta si Peachy kay Ina at mahinahong ipapaliwanag kung gaano siya nadismaya, ngunit sabihin din na pinatawad niya ito. Ang pagpapasya na magpatawad ay makatutulong kay Peachy na muling makontrol ang kanyang damdamin at magsimula ng proseso ng pag-aayos ng kanilang pagkakaibigan. At H. Hold on to forgiveness o manatili sa pagpapatawad. Maaaring maramdaman pa rin ni Peachy ang kaunting sakit o kung marinig niyang hindi pa rin tumutupad si Ina sa mga pangako. Ipapaalala ni Peachy sa kanyang sarili na pinatawad na niya si Ina. Pipiliin ni Peachy na hindi na patagalin ng sakit at ituloy na lang ang kanilang pagkakaibigan. Ang pagpapatuloy sa pagpapatawad ay makatutulong kay Peachy na hindi magdala ng galit at puot at makapagpatuloy siya ng buo at masaya. Kung matutupad natin ang prosesong ito, makatutulong ito sa atin upang hilumin ang ating sarili, buuin ang nasirang relasyon, at palaguin ang sarili. Paghilom o pagbuo ng sarili. Kapag nanatili tayong galit o paulit-ulit nating iniisip kung paano tayo sinaktan ng iba, parang may dala tayong mabigat na backpack na puno ng negatibong damdamin. Ang pagpapatawad ay parang pag-aalis ng backpack na iyon. Nakatutulong itong alisin ang sakit at ibalik ang saya at kapayapaan sa ating puso. Ang pagpapatawad ay nagpapagaan ng pakiramdam at nagbibigay daan para mag-focus tayo sa kasiyahan kaysa sa sakit. Pagbuo ng nasirang ugnayan. Ang pagpapatawad ay nakatutulong para muling mapalapit ang mga tao sa isa't isa. Kapag sinabi nating pinapatawad kita, ipinapakita natin na nais nating ayusin ang pagiging magkaibigan
o pagiging malapit bilang pamilya. Tumutulong ito para mag-usap, magkaintindihan, at magtiwala muli ang isa't isa. Ang pagpapatawad ay parang paggawa ng tulay para muling mag-connect pagkatapos ng isang hindi pagkakaunawaan. At pansariling paglago. Ang pagpapatawad ay nagpapakita na tayo ay matatag at matapang. Ibig sabihin, hindi natin hinahayaang kontrolin ng mga masamang nangyari ang ating damdamin. Kapag nagpapatawad tayo, mas nagiging mabuting tao tayo dahil natututo tayong umunawa sa iba at magmalasakit sa kanilang nararamdaman. Ang pagpapatawad ay tumutulong sa atin na mas maging mahusay sa pagharap sa mga problema at sa paggawa ng mas magandang relasyon sa hinaharap. Ating bigyang diin muli, ang pagpapatawad at pakikipagkasundo ay mahalaga upang hilumin ang sarili, buuin ang nasirang relasyon, at palaguin ang sariling pagkatao. Bilang pagwawakas, ating baunin ang mga salita ng Diyos na ito mula sa Biblia. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan po kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!